Mariang mapalad. Dapat magpuri ang lahat sa iyo't sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok na puno ng maasim na alak. Itinog nila ito at sa isang espongha, ikinabit sa sanga ng iposo at ilinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng pamamahinga at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang nakapako kung kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng simbahan. Kahapon po, Pentecostes, ay natapos yung ating paglalakbay sa panahon ng muling pagkabuhay. At hindi ba gano'n naman ang ating paglalakbay bilang simbahan? Kasama natin si Maria bilang ating ina. Sa pagnaog ng Espiritu Santo sa atin, na pinagdiriwang natin kahapon, ang pagbaba ng Espiritu Santo na nag-udyok sa mga alagad na nayakapin ang misyon, binigyan sila ng Espiritu Santo na kanya-kanyang kakayahan na makapagsalita ng iba't ibang wika para ipahayag ang mabuting balita. May kalakbay tayo, may kasama tayo sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. May kalakbay tayo bilang mga Kristiyano
sa ating pagyakap sa misyon na ibinigay sa atin ni Jesus. Lahat tayo tinatawag sa misyon na ito. Tinatawag tayo ni Jesus na yakapin ang misyon na ang kanyang pangalan ay palaganapin. Ang mga aral at turo niya ay ibahagi natin. At may kalakbay tayo. Meron tayong support na makikita kay Maria na ina ng simbahan. Siya ang modelo ng isang Kristiyano, buong pusong tumalima sa utos ng Diyos. At tumitingin tayo sa larawan ni Maria. Siya ng ating gabay. Siya na ating pwede ring puntahan sa panahon na napapagod na rin tayo sa ating paglalakbay ng buhay. Sa ating paglalakbay, minsan naman napapagod, napanghihinaan ng loob. Normal, minsan nangyayari yun sa isang tao. Pero tumitingin tayo sa nanay, na saan natin pwede ihinga ang lahat. Pwedeng ihinga ang pagod, pwedeng ihinga ang ating mga panahon na nawawalan ng pag-asa at tila'y ubos na. Nariyan si Maria, nakikinig sa atin. Nariyan si Maria, tinatanggap at niyayakap tayo sa kabila ng ating kahinaan. Kaya maganda na bilang Kristiyano na ating makita na kalakbay natin si Maria. Kasama natin si Maria. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin sa buhay. Hindi tayo nag-iisa sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Nariyan ng Espiritu Santo. Siyang ating patnubay at gabay. Nariyan si Maria, ating ina. Amen.